Salamat sa mapagpalang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako si Samuel Donald from Batch 2. At ang topic ko na itanakay natin ngayon ay naranasan mo na ba yung matinding baha? Ngayon po ang ating Bible verse ay tungkol sa 1 Peter chapter 2 verse 24. Buksan po natin ang ating puso't isip sa mga nagsalita ng Diyos. Kaya sabi dito na, He Himself bore our sins in His body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds, you have been healed. Para sa Tagalog, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasa niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo pinagaling. Teaching number 1, substitution. Christ's substitution is sin bearing. Ibig sabihin, si Kristo ang pumalit sa atin sa parusa ng kasalanan. Siya ang nagbata ng bigat ng ating kakasala para tayo ay napatawad. Salit na tayo ang magdusa, siya ang napako sa krus. Dito natin makikita ang lalim ng kanyang pag-ibig. Handa siyang mamatay upang tayo ay mabuhay. Teaching number 2, satisfaction. Christ's suffering satisfies justice. Ang Diyos ay mga tarungan at kailangan parusahan ang kasalanan. Ngunit sa halip na tayo ang tabanggap ng kaparusahan, si Kristo ang nagdusa at namatay para magpatugunan ang justisya ng Diyos. Dahil dito, hindi na tayo hinahanap ng katarungan para pagbayaran ang ating kasalanan. Si Jesus ang gumawa nito para sa atin. Teaching number 3, sufficiency. Christ's sacrifice is complete. Ang sakripisyo ng Kristo ay buo at sapat na. Hindi na kailangan ng karagdagang gawain, ritual o sakripisyo upang makamtan ng kaligtasan. Sa pamamagitan ng kanyang dugo at kamatayan, tapos na ang lahat. It is finished, sabi sa krus, na nangangalagang kompleto at sapat na ang kanyang ginawa para sa ating kaligtasan. Application number 1, begin with grace, continue by grace. Bilang mga mananampalataya, hindi natin kaya magligtas sa sarili nating gawa. Lahat ay nakabatay sa biyaya ng Diyos. Kaya sa araw-araw, lagi tayong mahawak at umaasa sa kanyang biyaya mula sa ating kaligtasan hanggang sa ating paglago bilang Kristiyano. Application number 2, pray free from guilt and shame. Dahil binayaran na ni Jesus ang lahat ng ating kasalanan, hindi natin kailangan mabuhay na alipin ng pagkakakonsensya o kainitin. Oo, nagkamali pa rin tayo, ngunit maaari tayong bumawi at umarap sa Diyos ng may lakas ng ito dahil natakpan na tayo ng kanyang dugo at pagkatapos. Application number 3, behave like Jesus in humility and sacrifice. Ang sakripisyo ni Kristo ay nagsisilbi na limawa para sa atin. Limawa na tayo ng kababaang loob, umamahal at handaang magsakripisyo para sa kapakanan ng iba. Bilang tumang, tayo rin ay dapat magpakita ng tunay na malasakit at pagmamahal, hindi lamang sa salita, hindi sa gawa. Yun lamang po ang